Buksan natin ang ating mga Bible. Samahan niyo po ako sa sulat ni Apostol Pablo sa Galatia, chapter 4, starting at verse 4. At basahin natin up to 6. Sabi sa verse 4, "But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father." Basahin natin sa Tagalog. Tatapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. So ito ay 2,000 taon ang nakalipas nang ang ating Panginoon ay magkatawang tao nang siya po ay isilang ni Maria. Nasabi dito na ipinanganak ng isang babae, which is Mary, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang spirito ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Tayo saglit na manalangin, yuko natin ang ating mga ulo. O aming dakilang Diyos, Lord, muli kaming dumudulok sa iyo sa panalangin, sa iyong harapan. Nanawa, Lord God, ang mga salitang aming binasa ay kasihan mo at ikaw po ang muling mangusap sa aming kalagitnaan. Gamitin mo ang labi ng iyong lingkod na instrumento, Panginoong Diyos, upang maipahayag mo po ang iyong mga salita. At ito po ay magdagdag sa amin ng karunungan, ng enlightenment, Panginoong Diyos, ng biyayang makalangit, at maghatid dito sa amin ng kalakasan, ng inspirasyon, upang magpatuloy sa paglilingkod, lalong-lalo na po, O Diyos, sa mga panahong ito na aming kinabubuhayan, kung saan ang mundo ay confused, ang mundo ay napakagulo, ang mga tao ay halos, they have false hope, Lord God, na ang tinitingnan na lamang nila ay ang mga bagay dito sa lupa. Pero ang nais namin sa umagang ito ay lalong tumibay ang aming pag-asa sa iyo at sa iyong mga salita. At dalangin namin na sa muling paghahayag ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, ikaw po ang tumulong sa bawat isa sa amin na magbigay ng kaunawaan, ng kapahayagan, upang matanggap namin ito ng buong buo, Panginoon, at ma-enjoy namin ang iyong salita sa mga oras na ito. Aming samo ito at aming dalangin at pinasasalamatan ka sa iyo pong dakila at banal na pangalan. It is only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. So sa umagang ito ay teaching and preaching po yung ating pagsasaluhan. Nais ko po itong bigyan ng title para ma-note natin, The Spirit of Christmas versus the Spirit of Christ. So ito ay pagkukumpara at ito ay sabihin natin pagdi-differentiate at tingnan natin yung pagkakaiba ng bagay na ito, mga kapatid, at may paglalaban dito. Kaya ito yung topic natin, ang spirito ng Pasko, the Spirit of Christmas. Yan ang meron ng mundo at nakasanayan din natin ito at di ko alam kung meron ditong nakadarama pa rin ng spirito ng Pasko. Dahil kung merong nagiging pagbabago pag buwan ng December sa inyo, may problema kayo. Sapagkat ang spirito ng Christmas or the Spirit of Christmas ay para yan sa mga unbeliever. Na para bang iba yung feeling pag December. At naranasan natin yan. Ako alam ko sa aking sarili na mayroon talagang espiritu ang Christmas. Dahil nung bata pa ako, mga kapatid, para bang kakaiba ang Disyembre, di ba? May bigayan, talagang damang-dama mo ang pag-iibigan, yung pamilyang nag-aaway-away, magkakabati, yung mga nasa malayong lugar, kahit may trabaho, merong holiday, merong rest day na matagal, at uuwi sila, para magsama-sama, kakalimutan muna nila ang kanilang mga pagkakaalitan, hindi pagkakasundo. At kahit walang-wala,
ay magpupursige na magkaroon para lang merong maihanda at merong maibigay. Nagbibigayan sila at naghahanda sila, nagsasalo-salo. At tila po ba napakasaya pag-araw ng Pasko. At ganyan ang kalakaran ng mundo, mga kapatid. Pero ang meron sa totoong mga Kristiyano ay hindi Spirit of Christmas, kundi Spirit of Christ. Amen. So, ang meron ng mundo, lalong-lalo sa panahong ito, bakit ito ba yung naging topic ni Brother Ryan? Dahil pumasok na po tayo sa buwan ng Disyembre. Pitsa 3 tayo ngayon. So, sinundan ko lang para ito ay pagtuturo na rin. May mga kapatid tayong baguhan na hindi gaano pang nalalaman ng bagay na ito at tingnan din natin yung totoong reality sa buhay ng mga tao at sa buhay ng mga mananampalataya. So I hope na na-note ninyo, paki-flash mo nga, Sir Marian, para makita ng lahat. The Spirit of Christmas versus the Spirit of Christ. So, alam ko nandito tayo sa the Spirit of Christ. Yan ay ang buhay ni Kristo. Di ba? Sabi ko nga kanina, Spirit means life. Ang Spirito ay English na salita. Ang Spirit ay English na salita. Pag tinagalog mo yan, yan ay Espirito. Pero sa original na salin, sa Griego, yan ay pneuma. P-N-A-E-U-M-A, nang ibig sabihin, breath or life. Kaya pag sinabing Spirit, that is life. Malinaw po ba? Kaya nga, bawat tao ay may Spirito. Ibig sabihin, bawat tao ay may buhay. Kaya kapag ang tao ay namatay na, ang sabi ng Book of Ecclesiastes, ang kanyang spirito ay umaalis sa kanyang katawan at bumabalik sa Panginoon. Pero ang kaluluwa, di ba? Ang kaluluwa ay nandoon sa, kung ikaw ay makasalanan, andun ka sa Hades. Andun ka sa tinatawag na imperno. At yung mga banal naman ay naroon sa ikatlong langit, nakasama si Kristo. Hallelujah. So, ang mga anak ng Diyos, sabi ng binasa natin, sabi ni Apostol Pablo, na dahil tayo yung mga anak, we are predestined. Tayo ay mga itinalaga nung una pa, bago itinatag ang sanglibutan. Tayo ay mga kinikilalang mga anak ng Diyos sa pasimula pa, o sa kahit sa wala pang pasimula. Kagaya ng sinabi ni Brother Alex kanina, ang ating buhay dito sa ibabaw ng lupa ay hindi sarili nating kaisipan. Di ba? Kahit yung mga magulang na pinagmulan natin, hindi nila ginusto at hindi nila ito inisip na, di ba, nung sila ay nagmamahalan, sabihin nilang ipapanganak natin ay si Ryan. Walang ganun. Di ba? Babae, lalaki, walang ganun. Kung ang panganay ba ay babae, panganay ay lalaki, kung kambal, triplet, walang ganon, walang nakakaalam. Tanging ang Diyos lamang. Actually, nung mga nakaraan, yung isang pinag-aaralan ko ay about sa mystery ng kambal. The mystery of twins. So pagkat sabi ko, bakit kaya nagkaroon ng kambal? So maybe, Lord willing, sa mga susunod, pag-aralan natin ang hiwaga about dyan, mga kapatid. Pero tunay na ang pagiging, sabi natin, yung pagiging tao natin dito sa ibabaw ng lupa, lalo ng pagiging mga anak ng Diyos, ito ay hindi ginusto ng tao. Hindi ito plano ng tao, hindi ito nilayo ng tao, ito po ay plano at programa ng Diyos, mga kapatid. So nais kong daanan natin ng kaunti, background tayo. Kung mapapansin nyo dito sa teksto natin, but with the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman. So ito ay referring sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung fullness of time, yan ay 2,000 years ago, yan yung araw na ang ating Panginoon ay isinilang. So sa napakadakilang kaisipan ng Diyos, ay meron siyang layunin na naroon sa kanyang kaisipan na isang araw siya'y magkakatawang tao. Na siya'y papanaog sa ibabaw ng lupa para tayo ay tubusin. Sabi dito, to redeem them that were under the law.
So ang lahat kasi ng tao, hindi lamang yung Israel, kundi lahat ng tao, even the Gentiles, ay under by the law, mga kapatid. Na yung kautusan na ito ang naghatid sa mga tao sa pagkakasala. Sabi na Apostol Pablo, dahil sa kautusan, sumagana ang kasalanan. Kung walang kautusan, walang kasalanan. Tama po ba? Walang susuwayin. Pero dahil may kautusan, at kapag ang kautusan ay nasuway, ang resulta niyan ay kasalanan. At yan ay patungo sa kamatayan. At lahat ng ito ay nalalaman ng Diyos. Kung kaya't na ang tao ay magkasala, ang unang taong si Adan, sa halaman ng Eden, then dumating ang araw na ang ating Panginoon ay isinilang para tubusin ang tao na nagkasala. Kaya sabi dito, God sent forth His Son. So, itong buwan ng Disyembre, mga mahal kong kapatid, ang isi-celebrate ng buong mundo ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Yung sinasabi nilang kapanganakan ng ating Panginoon. Halos lahat ng so-called Christian, kung isi-search nyo sa dictionary, sa Britannica Encyclopedia, even sa Google, ang pagkakasabi doon ay Christian celebration. Christmas is a festival of Christian. Kaya lang hindi totoong Kristiyano yon. Sapagkat ang mga totoong Kristiyano, walang Christmas. Di ba? Ang ibig sabihin ng Christmas, you can search that sa inyong mga Britannica. Ang isang kahulugan ng Christmas, yan ay Mass on or in, ano ba tama? On or in? On Christ Day. Misa sa araw ni Kristo sa Tagalog. Mass on Christ Day. So ano ba yung tinutukoy nila na Mass on Christ Day? Ano yung Christ Day? December 25. So alam naman natin, majority ng mga nandito, ng mga Kristiyanong nandito, ay alam na natin na ito ay pandaraya. So konting background tayo, mga mahal kong kapatid, para lang ma-review natin at para sa mga baguhan nating kapatiran na hindi pa ito lubos na nauunawaan at hindi pa naririnig, ay magkaroon tayo ng knowledge about dito, mga kapatid. So ito ay siniselebrate ng halos ng buong mundo, ng lahat ng tinatawag na Kristyanismo. It is a pagan celebration to begin with, mga kapatid. Sapagkat, sabi ko nga, ang mga unang Kristiyano ay hindi nagsiselebrate ng misa. At ang isa sa gusto kong bigyan ng diin dito sa mensaheng ito, mga mahal kong kapatid, hindi binigyan, lalo sabi natin, hindi, bagamat ang kapanganakan ng Panginoon ay, it is a good thing. Part ito ng plano ng Diyos. Pero ang kapanganakan ng ating Panginoon ay pasimula lamang ng napakadakilang programa ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Ulitin ko, ang kapanganakan ng ating Panginoon, it is a good thing, sapagkat dito nagpasimula ang buhay ng ating Panginoon nang siya'y magkatawang tao, pero ang ating Panginoon ay hindi na natiling bata o sanggol. At si Apostol Pablo, na apostol ng mga hintil, mga mahal kong kapatid, subukan niyong basahin ang lahat niyang mga aklat. Ang kanyang 14 na aklat, basahin niyo. Hindi po binigyan ng halaga ni Apostol Pablo ang kapanganakan ng ating Panginoon. Itong binasa lang natin. Pero hindi ang kapanganakan ng Panginoon ang talagang highlight dito. Sapagkat ang dulong bahagi ng mga teksto na binasa natin ay about the adoption. Bagamat sinimulan natin sa verse 4 ng ating Panginoon, ay sabi dito, God sent forth His Son. Isinugo ang ating Panginoon na isinilang ng isang babae. Pero pagdating sa verse 5, to redeem them. Di ba? Merong pagtutubos na gagawin ng ating Panginoon. At ito ang hindi naiintindihan ng marami. Ngayon, ang isi-celebrate ng karamihan ay ang
kapanganakan ng ating Panginoon, at ito'y maganda, pero pag pinag-usapan na ang naging ministeryo ng ating Panginoon, pag pinag-usapan yung buhay ni Kristo, yung kabanalan ni Kristo, yung pagsunod ng ating Panginoon sa kalooban ng Ama, bakit niya kinakailangang ialay yung kanyang buhay? Hindi nila ito binibigyan ng halaga. Ang pinakakilala pong festival ng mga Roma, mga mahal kong kapatid, ay ang Pasko. Napakarami nilang piyestas, napakarami nilang festival, pero ang pinakasikat, ang pinakapopular sa lahat ng holiday nila, ng festival nila, ay ang Pasko. At ito'y isang napakalaking panlilinlang at pandaraya, mga kapatid. It is a blasphemy. Ayun namang baguhin nila ang kapanganakan ng ating Panginoon, yung layunin. At hindi na tayo magtataka sapagkat ito'y gawa ng kaaway. Na ang nais niya'y dayain ng mga tao at tayo magpasalamat sapagkat hindi hinayaan ng Panginoong Diyos na manatili tayong dinaraya. Amen? Na bagamat kung minsan kahit papaano, ang ilan sa atin ay natatangay pa rin at nung unang panahon ay in-enjoy din natin to, pero at least meron tayong kamalayan na ang pagsiselebrate ng Pasko ni kahit ang Pasko mismo ay hindi to galing sa Diyos. Yung kinagisnan na natin na Pasko, bagamat totoo may Pasko ang Diyos, pero ibang Pasko ang meron siya. Katingnan natin yan sa background natin, mga kapatid. So ano ba meron sa pagan celebration? The pagan Rome used to celebrate Saturnalia. So magbabasa na lang po ako, pakinggan ninyo, i-review na lang sa ating live at sa ating YouTube, mga kapatid. So ang Christmas na ito, na kinasanayan na ng tao, ay nagpasimula ito na sabi natin, ito'y pagan Rome. Used to celebrate Saturnalia, the feast of their pagan sun god, on December. So ang mga pagano daw po, ang mga Romano ay merong pagsiselebrate. Noong 3rd century, mga mahal kong kapatid, sa panahon ni Constantino, ni Emperor Constantine ng Rome, bago na convert si Constantine sa pagiging Kristyanismo at bago nagkaroon ng Romano Katoliko, ang mga paganong ito, si Constantinong ito kasama ang kanyang mga nasasakupan, nagsiselebrate daw po sila tuwing December ng kanilang Diyosan na araw. At isineselebrate nila ito tuwing December, mga mahal kong kapatid. At dahil ito ay masyadong, sabihin natin, kilala at mahal na mahal ito ng mga tao, nakakabit na ito, nakaukit na ito sa kanilang mga puso, kaya nang itong si Constantino ay na-convert siya sa pagiging Kristiyano. Pero alam naman natin na yung conversion niya ay hindi legit. Sapagkat ang motibo niya nang siya maging Kristiyano para hindi mawala yung kanyang paghahari. Sapagkat nung kanyang panahon nakita niya na habang pinapatay ang mga Kristiyano, lalong dumarami. At natakot si Constantine na baka dumating ang isang araw ang imperyo ng Romano na napakalakas nung unang panahon, na namamayagpag sa buong mundo, ay gumuho. Dahil sa tinatawag na Kristyanismo, sa pag-arise ng mga totoong Kristiyano. Dahil merong mga lingkod noon ng Panginoon, kagaya ni Apostol Pablo, na matapang na nangangaral. Kaya bagamat ang mga Kristiyano ay pinag-uusig, sila ay pinagpapapatay, pero lalo silang dumarami. Kaya nung ginawa ni Constantine, nakasalukuyang emperor nung panahon na yon, naisip niya na pag-isahin ang pagan Rome at Kristyanismo. At nang ito'y pag-isahin, nang magpatawag, di ba? Alam naman natin mga kapatid, nang magpatawag ng kauna-unahang pag-uusap patungkol sa mga relihiyon, na tinatawag na Nicaea Council, doon nabuo yung
relihiyon na meron tayo ngayon na nagsiselebrate nitong bagay na ito. Sapagkat nung time ding yon, dahil nga sa mahal ng mga taong ito ang ginagawa nilang celebration tuwing December, ikinonvert nila. Sino sa atin dito ang lubos na nakakaalam sa bagay na yan? Taas ang kamay. Pakitaas po ng kamay yung lubos ng nakakaunawa dito. O, di ba? Kailangan talaga nating balikan. Halos 3 kamay lang yung nakita kong nagtaas ng kamay. Bagamat may alam tayo pero hindi pa lubos na nalalaman ang patungkol sa bagay na ito. Kaya ang ginawa ni Constantine, pinag-isa niya mga mahal kong kapatid. Kaya nagkaroon ng Roman Catholic Church. At doon sa paniniwala nila, isa sa paniniwala nila na kanilang binuo at hanggang ngayon ay pinapahalagahan ay yung pagpapalit ng kanilang festival. Na mula sa pagkilala sa kanilang Diyos na araw, na pinagdiriwang nila tuwing buwan ng Disyembre, ang ginawa nila para manatili yung kanilang seremonyang ginagawa. Yung pagkilala nila sa kanilang Diyos-Diyosang araw ay ipinalit nila na sabi nila ang kapanganakan ng Panginoon ay December 25. At yan ang totoong kwento ng Pasko, mga mahal kong kapatid. Ino-honor nila, ipinagdiriwang nila ang kanilang Diyos-Diyosan. At alam nyo ba sa aking pag-aaral na ang Amerika na isang makapangyarihang bansa, isang malaking bansa, nang magkaroon ng Amerika, mga mahal kong kapatid, sa kasaysayan, ang Amerika po pala ay ipinagbabawal ang Christmas. Sa loob ng maraming panahon, since na ang Amerika ay nandiyan, bawal po ang mag-celebrate ng Christmas. Not until 19th century. Noong 1836, ay inaccept na po ng Amerika ang celebration na ito hanggang ngayon. Tingnan niyo. Pinapakita lamang na noong unang panahon, mga mahal kong kapatid, ang Amerika na kumikilala sa Diyos. Kaya nga ang dollar nila, di ba? Ang dollar nila, in God we trust. God bless America. Pinagpala ng Diyos ang Amerika sapagkat halos lahat ng mga naging presidente nila ay mga Kristiyano. Kaya nga sa kasaysayan, ang pinakaunang katolikong presidente, sino? Si Biden. Halos lahat ng mga naging presidente, mga nasa denominations, na kahit papaano ay may pagkakilala sa Diyos. Pero dumating ang araw, mga mahal kong kapatid, na yung Amerika na kumikilala sa Diyos, na napakarami ng mga Kristiyano diyan. Kaya nga yung propeta natin diyan, hinango ng Panginoong Diyos. Pero dumating yung araw, until hanggang ngayon, ang Amerika ay nabulag na rin po at nadaya. At isa sila sa matinding magdiwang patungkol sa bagay na ito, mga mahal kong kapatid. So take note for that. Yung bansang Amerika, ang Christmas pala ay illegal sa kanila not until 1836, mga kapatid. So may babasahin ako dito. Magdadagdag sa background natin. Ano meron sa Christmas na meron ang mundo? Sabi dito, it is the most popular Roman festival. And its influence is still felt in the celebration of Christmas in the Western worlds today. This was originally celebrated on December 17, but it was later extended to 7 days. It was the merriest festival of the year. All works, business were suspended. Slaves were given temporary freedom to say and to do what they like. Certain moral restrictions were eased and gifts were freely exchanged. So yan yung Pasko, mga kapatid ko. Pero anong meron dito? Pagan festival. Sabi pa dito,
Ang tawag dito ay tinatawag din itong Saturnalia, na may kinikilala silang Diyos-Diyosan na ang pangalan ay Saturn, mga mahal kong kapatid. At kung titingnan nyo sa Wikipedia ninyo, itong ay pinagdiriwang nila sa kanilang paganismong paniniwala tuwing buwan ng Disyembre. Sabi dito, itong si Saturn ay isang Diyos ng God of time, wealth, and liberation. Yung ipinagdiriwang nilang Diyos-Diyosan tuwing Disyembre ay tinatawag na Diyos ng oras, Diyos ng kayamanan, at Diyos ng kalayaan. Saturn was especially celebrated during the festival of Saturnalia each December. Perhaps the most famous of the Roman festival and time of fasting. Role reversals, may pagpapalit ng mga role, praise speech, gift giving. So yan yung ipinapakita ng Christmas, mga mahal kong kapatid. So that is the background. At kahit hindi ko to ipaliwanag ng gusto sa inyo, alam ko may intindihan ninyo. At marami sa mga tao, even the so-called Christians, yung mga born again, mga mahal kong kapatid, ay hindi nakatakas sa pandarayang ito. Maraming mga simbahan, mga mahal kong kapatid, na tuwing Disyembre, yung iba nga nangangaruling pa. Meron silang magandang motibo. Nangangaruling ang mga simbahan, di ba? Para lang magkaroon sila ng funds para magamit sa iglesia nila. At meron ding nagpapalitan ng regalo tuwing Disyembre. Yan nakakalungkot na katotohanan. Even nga sa end time message, meron. Dinadama nila yung spirit of Christmas na ito, mga mahal kong kapatid. Ano ba meron sa Christmas tuwing Pasko sa mundo? Nagsasama-sama yung mga pamilya, nagga-gathering sila. Kaya kahit abala sa mga ginagawa, kahit nasa malayong lugar, mga mahal kong kapatid, kahit nga sabi ko kanina, kahit meron silang hindi pagkakaintindihan, isasantabi muna nila yon. Gagawin nila ang lahat ng paraan o makakaya nila para magsama-sama. Tama po ba? Then magsasalo-salo sila. Magsasaya sila. Magtitipon-tipon sila para magkasiyahan, para magkainan. Yan ang spirito ng Christmas, mga mahal kong kapatid. Yung mga hindi nagsisimba tuwing Pasko. Sunod-sunod pa yan, araw-araw, mula Pitsa 16 hanggang Pitsa 24. Tama po ba? Nagiging palasimbahin yung mga nakakadama ng spirito ng Pasko. Yung nakadarama ng Pasko tuwing Disyembre, biglang nagiging mapagbigay, nagiging mapagpatawad, nagiging mapagmahal, nagiging masipag, nagiging masaya, nagiging malaya. Yan ang meron ng mundo, mga mahal kong kapatid. Kala nakakalungkot, kahit paano, yung ilan, nahawaan ng ganong spirito. Sana nga, kahit paano, tuwing Disyembre, mahawaan kayo. Kasi tiyak, pag Pasko, wala nang absent paggawain. Kaya lang, hindi spirito ng Pasko ang meron tayo. Ang meron sa mga totoong Kristiyano, espiritu ni Kristo na hindi to annually. Hindi to monthly. Ang spiritu ni Kristo nang ibigay sa mga anak ng Diyos, ito ay pang-araw-araw na habang buhay na gawain. Ayoko makasakit. Naalala ko, meron akong pinost sa Facebook dati. Meron akong hashtag doon na Truth Hearts. The truth about Christmas. I-review nyo, meron akong pinost yan. Hindi ko matandaan kung anong taon ko yun pinost. The truth about Christmas. Basahin nyo yung aking article. At doon sa baba, meron akong hashtag Truth Hearts. Open rebuke is better than secret love.
Mas maigi nang malaman ng mga tao ang katotohanan. Kahit masakit. Dahil kung mga pinili yan ng Diyos, yan ay nakatalaga. Hallelujah, yan ay makakalaya sa pandaraya ng kaaway. Kapag nariyan ang Espiritu ng Pasko, mga mahal kong kapatid, siguro nararanasan nyo naman ito, nakikita nyo naman ito sa labas. Sa mga pamilya natin na hindi mananampalataya. Di ba parang pakiramdam natin sa kanila ang gaan. Ang saya. Tama po ba? Yung mga pamilyang magkakaaway, nagkakabati. Pero sana ang maranasan natin, mga mahal kong kapatid, ay ang Espiritu ni Kristo. Amen. Na laging nariyan ang pagbibigayan, ang pagmamahalan ay laging nariyan. At yan ang totoong ipinapakita ng banal na kasulatan para sa atin, mga kapatid. So nais kong tingnan ang bahaging ito, tayo mapapatuloy, sapagkat ang mga tao tuwing Disyembre, nakasentro sila sa kapanganakan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pero yung layunin ng kanyang kapanganakan, na ito ang mas pinakamahalaga, ito yung hindi nila binibigyan ng pansin. Sapagkat ang kapanganakan ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, nung siya'y isilang ni Maria, wala pa doon yung purpose. Kanina yung topic ng ating kapatid, Brother Alex, the elect have life. Ang mga hinirang ay may buhay, pero walang kwenta ang buhay kung mananatili lamang yan na buhay. Sapagkat maraming ipinanganak na may buhay, na mawawalan ng saysay ang kanilang buhay kung hindi sila lalaki at lalago at gagawa sa kaharian ng Diyos. Kaya maraming buhay, maraming may taglay na buhay, maraming tinawag, maraming na born again. Pero walang ginagawa. May buhay, pero walang ginagawa. Nakakita na ba kayo ng mga taong literally buhay? Tapos nakaupo? Pag sinabi mong patay ang isang tao na natural, pigit ang kanyang mata, hindi na yung gumagalaw, hindi na kumikilos, hindi humihinga, wala nang ginagawa yan. Naninigas na ang kanyang katawan. Pero kapag ang isang tao buhay, humihinga, pero walang ginagawa, walang kwentang buhay yan. Kaya maraming mga so-called Christian, mga mahal kong kapatid, nakapokus lamang sila sa kapanganakan ng ating Panginoon. At may kinalaman ito sa espiritong dumadaloy. Kagaya ng binanggit ko kanina, nakasentro sila sa kapanganakan lamang. Hindi nila nakita yung pinakalayunin, bakit kinakailangang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya di ba sabi ni Apostol Pablo sa teksto natin, when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman. Ipinanganak ang ating Panginoon. Ipinanganak siya ni Maria sa laman, pero ng Diyos Ama sa Espiritu. At wala pa po yung purpose sa sinapupunan ni Maria. Walang purpose doon. Kung nanatili ang ating Panginoon sa sinapupunan ni Maria, walang redemption. Kung nanatili ang Panginoon sa Bethlehem, walang redemption. Tama po ba? Kung nanatili ang Panginoon sa edad na 12, sa edad na 30, walang saysay ang buhay niya sa lupa. Pero salamat, merong another 3 years na sa loob ng 3 taon na yon, andon yung purpose. Kaya nga tingnan nyo ang buhay ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Sa edad na 12 hanggang 30, walang record. Di ba? Ang ating Panginoon, binanggit ang kanyang edad, 12 anyos. Andun siya sa templo, nakikipag-sharing sa mga Pariseo. Pero sa edad na 13 hanggang 29,
Na kung saan, sa edad na yan, 13, marami ng mga kabataan na gusto magpaligaw, manligaw. Nangangarap na ng maraming pangarap, pero ang ating Panginoon sa kanyang buhay, hindi yun mahalaga. At wala yung halaga sa edad na yun, 13 hanggang 29. Ang binigyan ng highlights ni Apostol Pablo sa buhay ni Kristo ay ang natitirang 3 taon, mga mahal kong kapatid. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung babasahin natin ng Ecclesiastes, tingnan nyo po, ang sabi ni Haring Solomon, samahan nyo ako sa Ecclesiastes, iugnay natin ang talatang ito, chapter 7, verse 8, bitter is the end of a thing than the beginning thereof. Mas maigi ang katapusan ng mga bagay kaysa sa kanyang pagpapasimula. At may kadugsong at ang matiising loob. Diba? Yung pagtitiis ay maigi kaysa palalong loob. Bakit mayroong kadugsong na may matiising loob? Hindi po kasi madaling karanasan, mga mahal kong kapatid. Ang kalagitnaan ng, di ba? Yung kalagitnaan ng beginning at ng ending. Sapagkat dito sa gitna, andito yung process. Tama po ba? Kaya kahit sa tinatalakay nating aral na justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, ang new birth andyan, ang bautismo sa tubig nandyan, ang pagtanggap sa Panginoon nandyan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero pag pinag-usapan na yung proseso, yung paglago, yung kabanalan, nangangailangan niya ng pagtitiis. Can we say amen to that? Hindi mo magagawang i-endure hanggang dulo kung wala kang matiising loob. Ano ba ang pinaka-importante, mga mahal kong kapatid? Ang simula o ang dulo? Sabihin nyo, Kuya Ryan, parihas. No. Ang pinaka-importante ang dulo. Do you agree with that? Sabihin nyo, kung walang simula, Kuya Ryan, walang dulo. May simula na nga eh. Hindi natin pagtatalunan dito kung mahalaga ang simula. Mahalaga ang simula. It is a good thing na merong simula, pero ang dulo ay dakila, mga mahal kong kapatid. Sabihin natin ang pagkakaiba, good thing into great thing. At isa pang nasa isip kong paglalarawan yan ay yung kasalan sa Kana, na yung tubig, naging alak. Bago naging alak, tubig muna. Ang tubig ay maigi. Di ba? Kinakailangang punuin yung bisel, yung 6 na bisel ng tubig. At kahit sa literal, ang tubig ay mahalaga. Sapagkat ang tubig ay iniinom para tayo'y mabuhay. Pero basic need yan. Pero pag pinag-usapan na ang wine, tingnan niyo po pag Pasko, may mga toast yan. At bibihira po yung may wine pag Pasko. Yung may wine lang, yung mayaman. Pero yung mga mahirap, emperador lang yan, gin na 4 kantos. Pero tingnan niyo ang mga mayaman sa kanilang lamesa, ang daming wine dyan. Tama po ba? Sapagkat ang sinisimbolo ng wine ay merry, kasiyahan, pagtatagumpay, pagdiriwang. Try to search that sa banal na kasulatan. Pero yung kasalan sa Kana, yung ipinapakita kong halimbawa bago naging wine, yung nando sa kwento ay tubig muna. Mainam yung tubig, pero nang gumawa ang Panginoon ng dakilang himala, naging wine. Maraming pwedeng uminom ng tubig, pero hindi lahat pwedeng uminom ng wine. Kahit man po sa paglilingkod sa templo. Lahat ng Levita pwedeng uminom ng tubig, pero pag pinag-usapan ng wine, yung naglilingkod lamang na pari na nasa loob. Di ba? Kahit nga yung di ba? Sa Katoliko, kaya nagmamaktol yung iba. Sabi nila, ang inunom ng pari, totoong wine, tapos tayo juice lang. Kung papainumin ng mga silat ng Katoliko ng wine, masisira yung negosyo nila.
Sabi nila, yung baso ng pari puno, tapos tayo konti juice pa. Pero pinapakita, mga mahal kong kapatid, ang pasimula ay maganda. Pero kung ano ang layunin ng Diyos sa dulo, ay ito ang pinakadakila. Yang nais tingnan ng ating Panginoon, ang tinitingnan natin sa buhay na meron tayo. Sa Espiritu ni Kristo, nais na magmanifest sa buhay ng mga mananampalataya. Kung magiging ano tayo sa mga huling araw na ito, ito ang pinakamahalaga, mga mahal kong kapatid. Nasusundan niyo po ba? Nasusundan niyo po ba? Ang kapanganakan ay maigi. Ang kapanganakan ng ating Panginoon ay mabuti. Napakainam nito. At kahit man sa ating mga tao, ang kapanganakan natin, mga mahal kong kapatid, ay napakainam na bagay. Pero kung ang buhay natin ay hindi masiserve ang purpose, kahit isinilang ka sa mundo, kung hindi mo naman na-serve ang purpose mo, walang kwenta yung buhay na meron ka sa ibabaw ng lupa. Nasundan niyo po ba? At ang nakakalungkot na katotohanan, ang gusto lamang ng mga tao, ang ipinanganak na Kristo. Pero ang Kristong nabubuhay, na namuhay ayon sa kalooban ng Ama, na namuhay sa kabanalan, na nabuhay na sinusunod ang kalooban ng Ama hanggang sa kanyang kamatayan, hindi nila ito binibigyan ng halaga. Katayo bilang mga mananampalataya, mga mahal kong kapatid, hindi espiritu ng Christmas ngayong buwan na ito ang kailangan natin. At hindi ngayong buwan lang natin kailangan ang espiritu na kailangan natin. Ang kailangan natin ay ang espiritu ni Kristo araw-araw sa buhay natin. Sino sa atin dito ang nais na maranasan ng espiritu ni Kristo? Amen. Hallelujah. Ito ang kailangan natin, mga mahal kong kapatid. Kung pag i-differentiate natin, pagkukumparahin natin ang takbo ng mundo, ang takbo ng mga taong tinataglay ang espiritu ng Pasko, mga mahal kong kapatid, nagiging tila po ba masiyahin sila? Sabi ko nga, yung mga magkamag-anak nagkakabati, nagmamahalan, nagpapatawaran, nagbibigayan. Pero sana ang maranasan natin bago matapos ang taong ito. At ang pakanasain natin at hilingin natin sa Panginoon, Lord, ang kailangan kong maranasan ay ang season ng Espiritu mo. Amen. Ang nais kong maranasan, Panginoon, ay ang paggawa ng iyong Espiritu. Hallelujah. Matatapos ang taon ng 2023, mga mahal kong kapatid, nanawa magkaroon ng desire ang bawat isa, pagnanasa ng paghibik sa Panginoong Diyos, na kung meron man tayong mga iniinda ngayon ng mga suliranin, kung meron mang iniindang mga pagsubok sa pamilya, o sabihin natin individually, na ngayong buwan ng Disyembre ay tila ba gumagaan ng kaunti dahil sa espiritu ng Pasko, huwag kayong papayag na hanggang dyan lang yung karanasan ninyo. Itsa-tres na ngayon, nalalapit yung mga araw, nandyan na mismo yung season, yung pinaka sabihin natin, pinaka-highlights na araw. Ay yung mga pamilya natin na hindi mananampalataya, yung ibang nasa probinsya, umuwi pa, di ba? Para lang magkasama-sama. Nagsasamang magsimba tuwing madaling araw. Hindi ganon ang totoong Kristiyano. Amen. Ang kailangan natin ay Espiritu ni Kristo na hanggat maaari ay may padama natin ang totoong Espiritu na kailangan ng mundong ito. Na kung saan makikitaan ang mga mananampalataya, hallelujah, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon na gumagawa sa kanilang buhay.
Na ano pa't makikita ng mga tao na hindi lang pala tuwing Disyembre ang buwan na kinakailangang maging masaya, maging mapagbigay, ang umunawa, magpatawad, magmahal, maging masipag, kundi bawat araw sa kanilang buhay. Amen. Hallelujah. At yan ang meron dapat sa mga mananampalataya, mga mahal kong kapatid. Pag pinag-usapan sa labas ang mga taong walang pagkaunawa, hindi nila ito mauunawaan. Ang mga bagay na ito ay pawang mga, sabihin natin, natatago sa kanila. Ito'y hiwaga para sa marami. Nais ko pong bumasa ng isang talata pa, mga kapatid. Masalamat tayo sa Panginoon na siya'y patuloy na naghahayag sa atin. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2, starting at verse 1. Nais ko lamang itong iugnay sapagkat kahit anong pagtuturo at pagpapahayag na gawin natin sa mga taong ito, hindi nila ito mauunawaan. Tangi ang makakaunawa ng bagay na ito ay ang mga anak ng Diyos. Ang makakaranas nito ay ang mga mananampalataya. Sabi sa verse 1, "And I, brethren, when I came to you, come not with excellency of speech or wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified." So binibigyan dito na Apostol Pablo ng diin at pagpapahalaga, mga mahal kong kapatid, ay ang ating Panginoong Jesucristong napako sa krus ng Kalbaryo. Tagalogin nga natin yung verse 2, Sir Mary Ann. "Sapagkat aking pinasyahang walang malaman na anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus." So kung meron man daw pinagdesisyonan si Pablo na nais niyang ipahayag sa mga taga-Korinto, ito'y ang pagkakilala niya sa Panginoon at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung kanyang kapanganakan. Ano ba meron sa pagkapako ng ating Panginoon? Ito yung nasa verse 5 kanina na binasa natin, "To redeem them that under the law." Katubusan para sa atin. Amen. Pagpapalaya para sa atin. Ano ba meron sa redemption? Pagpapalaya. Na dati kang alipin ng sanglibutan. Na dati kang walang alam sa mga bagay ng Diyos. Ang tanging alam mo lang ay kung anong meron sa ibabaw ng lupa. Pero salamat sa kapangyarihan ng ating Panginoon ng maserve ang purpose, may mga taong tinubos at pinalaya. At paano ba tayo lumaya? Napakalinaw na sinasabi ng kasulatan na nagkakaroon ng pagtutubos, ng pagpapalaya, mga mahal kong kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa atin. "Howbeit when the Spirit of truth shall come." Di ba? Tayo papalayain nito. Tuturuan niya tayo sa lahat ng katotohanan, mga mahal kong kapatid. At itong si Apostol Pablo, ito ang kanyang binibigyan ng diin, ang karunungan na meron siya, na nais niyang ipahayag, mga mahal kong kapatid, ay ang ating Panginoon na inalay ang kanyang buhay. Amen. Si Kristo na napako sa krus. Alin ang mas mabigat? Si Kristo na ating Panginoon na isinilang sa Bethlehem o si Kristo na ating Panginoon na napako sa krus? O sabihin pa natin mga Kristiyanong nakaranas ng bautismo sa tubig na dumadalo sa gawain, o mga Kristiyanong makakaabot sa dulo na nagpakabanal, na namuhay na may kabanalan, ng kasakdalan. Amen. At mararanasan ang bautismo ng Espiritu Santo. Mga Kristiyanong namatay sa kanilang sarili. Mga Kristiyanong na-serve ang purpose. Kapag pinag-usapan ng Espiritu ng Christmas,
Napakababaw ng meron dyan, mga mahal kong kapatid. Ang meron dyan ay kapanganakan ng ating Panginoon. Tama po ba? Ang nandyan ay kapanganakan ng ating Panginoon. Maganda siya. Pero hindi siya pinakadakila o pinakalundo ng layunin ng Diyos sa buhay ng mga tao, ng mga mananampalataya. Isinilang siya para tubusin tayo. Amen. Ipinanganak ang ating Panginoon para tayo ay iligtas, mga mahal kong kapatid. Kaya kapag ang isang tao ay nasa spirito lamang ng Christmas, ang karanasan niyan ay lagi lamang nasa, sabihin natin, nasa pasimula. Masaya sa una. Pabago-bago ang season ng pagbibigay. Sabihin ng iba, December na lang kasi merong bonus. Kumusta yung January? Lalo yung buwan ng Agosto. Sabi nila, buwan ng taghirap. Alam niyo po ba, mga mahal kong kapatid, mas nalulugod ang Diyos sa panahon na nag-ahasik tayo na may luha sa ating mga mata. Sabi ng banal na kasulatan, he that sow in tears shall reap joy in the harvest. Pero subukan niyong magtanim na masaya kayo. Kulang yan eh. Kung meron ka, yung sumusobra lang, yung lumalabis. Kaya tingnan niyo po yung mga tao, pag Disyembre, kaya nagbibigay, kasi merong bonus. Pero ibang bagay na kapag ang isang mananampalataya sinubukan ng Panginoon, nakagaya ng isang babae, na nagawa niyang magbigay ng ibinigay niya, mga mahal kong kapatid, ay yung sabi doon, buhay na niya mismo. Naalala niyo ba yung kwento ng isang babaeng nagbigay? Sabi ng Panginoon, sino ang mas dakila sa dalawang nagbigay? Sino ang mas mabuti? Yung nauna na nagbigay ng marami na labis sa meron siya? O yung dukhang babae na yung isang kusing na meron na lamang siya na kanyang ikinabubuhay ay ibinigay niya? Nais nating lumaya. Amen. Nais nating maranasan ang karanasan ng mundo ng December, mga mahal kong kapatid. Laging may bonus. Pero kung nais nating maranasan ang walang hanggang bonus na mula sa Panginoon, hallelujah, na para ba ang bawat buwan ay parang Disyembre, ang bawat araw ay parang 24, laging may salo-salo, laging nagmamahalan, nagpapatawaran, laging nagsisimba. Hallelujah. Ang kailangan natin ay Espiritu ni Kristo. At sana yan ang pahalagahan natin, mga mahal kong kapatid. Huwag tayong tumingin sa mga unang bahagi lamang. Oo, napaganda ng karanasan natin sa pagpapasimula. Nakilala mo si Kristo, narinig mo ang kanyang salita, nagpabautismo ka. Napaganda na alam mo sa iyong sarili na tinanggap mo ang Panginoon. Pero ibang bagay ay nagpapatuloy ka at nasiserve mo ang purpose. Amen? Nasiserve mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Inayos ko ituloy ang pagbasa, talon tayo sa verse 7. Ang oras natin ay hindi magpapahintulot, mga kapatid. Sabi sa verse 7, but we speak the wisdom of God in a mystery. So ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang buhay, mga mahal kong kapatid. Sabi dito, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the worlds unto glory. So meron daw pong itinatagong karunungan ng Panginoon. At ito ay ipinapahayag ni Apostol Pablo sa hiwaga. May karunungan ang Diyos na natatago bago pa itatag ang sanglibutan. Ito'y nalilingid na sa mga tao at nalingid sa matagal na panahon. Pero dumating ang araw na ito ay nahayag. At para daw saan, mga mahal kong kapatid, ang paghahayag na ito? Para sa ating kaluwalhatian. Amen. This hidden wisdom revealed unto us
na ipinapahayag sa atin ay para sa ating kaluwalhatian. Kaya napakapalad ng mga mananampalataya na ang hiwagang ito, amen, ang pinakadakilang hiwagang ito ay na-reveal sa kanila. Yung topic ko nga dapat, yung title ko, The Greatest Mystery of the Life of Christ Here on Earth. Kung titingnan natin yung Galatia, sabi doon, isinugo ng Ama ang kanyang anak. Ano ba ang pinakadakilang naging istorya ng buhay ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa, mga mahal kong kapatid? Nang ialay niya ang kanyang buhay. Amen. Nang ibigay niya ang kanyang buhay. Ito ang pinakadakilang bahagi ng buhay ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa nang maserve ang layunin ng Diyos Ama na maialay ang kanyang buhay. Sabi ng banal na kasulatan, ito'y natago at marami mga tao ang hindi nakaunawa sa bagay na ito. Sabi sa verse 8, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. So anong tinitingnan dito, mga mahal kong kapatid? Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Na ang mga taong marangal dito sa ibabaw ng lupa na walang alam, na hindi nauunawaan ang karunungan ng Diyos, ay nagawa nilang ipapako ang ating Panginoong Jesucristo. Sila ang dahilan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Itong mga matalinong taong ito, itong mga marangal na taong ito sa mundo. Pero salamat, sapagkat ang dakilang hiwaga na nandito na naroon sa karunungan ng Diyos, bagamat may mga nagpapako sa Panginoon, yung mga madunong na tao sa ibabaw ng lupa. Pero ang dahilan ng kanyang pagkapako ay para sa ating mga mananampalataya. Amen. May nagpapako sa kanya. Yung mga taong ito ay ordained para gawin ang bagay na ito. Pero salamat, may mga nakatalaga sa kaluwalhatian ang dahilan ng pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo sapagkat meron siyang pinag-aalayan ng kanyang buhay. Sabi ng kasulatan, walang higit na dakilang pag-ibig na nahayag sa ibabaw ng lupa na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga minamahal. Amen. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay, napako siya sa krus, mga mahal kong kapatid, sapagkat inalay niya ang kanyang buhay sa mga taong pinakaiibig niya. Inalay ng Panginoon ang kanyang buhay. At ang mga tao ay hindi ito nalalaman, mga mahal kong kapatid. Sabi sa verse 9, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things what God has prepared for them that love Him. At kung pupunta tayo sa book of John, mga kapatid, chapter 15, itulay natin ang bahaging ito. Sa verse 10 ng chapter 15, sabi ng ating Panginoon, if you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. So ito ang totoong kasiyahan. Ito ang totoong kagalakan, mga mahal kong kapatid. Hindi ang kagalakan na meron ng mundo pag buwan ng Disyembre. Ito ang totoong pag-ibig, season of love. Amen. Yung pag-ibig na galing sa ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Ito ang totoong kagalakan na meron sa ating Panginoon at sa mga mananampalataya kapag ang mga anak ng Diyos, hallelujah, ay nabubuhay at tumatalima sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi pa sa verse 12, this is my commandments, that ye love one another as I have loved you. Sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. Sabi ng mga tao, season of Christmas yan. Magmahalan kayo. Maririnig nyo lang yan pag buwan ng Disyembre sa kanila. Pero sa mga anak ng Diyos, mga mahal kong kapatid, kanina may kinanta tayo Lulukso-lukso ang puso ko dahil sa ligayang natamo
Nang tanggapin ko si Hesus Kristo, lulukso-lukso ang puso ko. Tapos yung verse, ang buhay ko nooy palaging aburido. Ngayon, hindi na kayo naaaburido? Kaaway ko ang lahat ng tao, ngunit nang tanggapin, banal na spirito, lahat sila ngayon kaibigan ko. Totoo? Ang dami nga nating kaaway. Binubulay ko yung awit kanina. Gaano kahalaga ang tanggapin ng Espiritu ni Kristo? Magiging totoo yung kanta na lahat ng kaaway mo magiging kaibigan mo. Kaya naalala ko na yung mga nag-fellowship sa atin, gusto ko na ulit silang kausapin. Yung mga di na natin ka-fellowship, gusto ko silang i-message na nadarama ko yung mensahe ng kanta. Kaya lang, nagising lang yung ganong season, ngayon kinanta natin yung kantang yon. Paano kapag hindi natin kinakanta yung kantang yon? Baka nga yung iba na nandito, may mga kaaway. Ang sabi ng ating Panginoon, ito ang kanyang kautusan na ibigin natin ng isa't isa kung paano inibig niya tayo. Sabi sa verse 13, greater love was no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if you do whatsoever I command you. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Can we say amen to that? Tatawagin daw tayo ng ating Panginoon ng mga kaibigan. At inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tinatawag, kinikilalang kaibigan. Sabi ng ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, ipinapahayag niya sa kanila ang lahat. All things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Kaya lahat ang naroon sa kalooban ng Ama, kung ano ang layunin ng Diyos Ama sa buhay natin. Kapag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, mauunawaan natin ang lahat. Amen. Kaya hindi po season of Christmas ang kailangan natin. At huwag kayong madaya. Ito'y pagpapauna ko na at pagpapaalaala. Disyembre na po ngayon. Baka yung iba maghanda pa. Kayo ang nakakapil niyan. Mapipil nyo na may kakaiba pag Disyembre. Tama po ba, mga kapatid? There is something sa bagay na ito, dahil ang totoo, merong spiritong nandiyan na gumagawa. At huwag tayong padaya sa gawa ng kaaway, mga mahal kong kapatid. Ang kailangan natin ay ang gawa ng Espiritu ng ating Panginoon sa mga huling araw na ito. So ang mundo, wala silang kamalayan sa kung ano ang totoong karanasan sa Espiritu ng ating Panginoon. Ang meron lang sila ay bahagi. Pag Disyembre, ito ang gusto ko iwanan na diin, mga mahal kong kapatid. Pagkukumpara, na sana'y makita natin sa ating kalipunan, sa ating pamilya, mga mahal sa buhay. Ang mga tao sa labas na merong karanasan ng Espiritu ng Christmas, nagagawa nilang alalahanin ng kanilang pamilya. Maging mapagbigay sa kanilang pamilya. Andyan yung pangunawa, andyan yung pagpapatawad, andyan yung kasiyahan. Pero hindi yan ang kailangan natin, mga mahal kong kapatid. Ang kailangan natin ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Ito ang dapat nating idulog sa Diyos. Ito ang dapat nating ipag-pray, mga kapatid. Kaya balikan natin yung pinakateksto natin. Sa Galatia, ang oras natin na hindi magpapahintulot, mga kapatid. Chapter 4, verse 4. Sa English, Sir Mary Ann.
But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Can we say amen to that? Ang dahilan ng pagkasilang ng ating Panginoon, ang dahilan ng kanyang buhay, nang siya'y magkatawang tao, mga mahal kong kapatid, nang isilang siya sa mundo, ay hindi para magbigayan lamang tuwing Disyembre. Ang dahilan ng kapanganakan ng ating Panginoon, una sa Kanya to serve the purpose, at para sa atin ay may maserve din ang layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. At ano yung purpose na yan, mga mahal kong kapatid? The adoption. Amen. Ano nga ba meron sa adoption, mga mahal kong kapatid? Verse 6. Tuloy natin yung pagbasa. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts. That is the adoption. Isusugo ng Panginoon, mararanasan natin ang Kanyang Spirito sa ating mga puso. At kapag naranasan natin ang Spirito ni Kristo, mga mahal kong kapatid, araw-araw, Pasko. Can we say amen to that? Araw-araw kang masaya. May napanood akong video nung isang araw. 3 magkaibigan na may problema. Ang laki ng problema ng 3. Tumawag yung isang kaibigan sa kanyang matalik na kaibigan. Namumroblema siya. Di ko alam kung napanood yun na to. Sabi nung kaibigan na una, kaibigan, ang laki ng problema ko. Wala akong mapagbigyan ng pera ko. Gusto mo bigyan kita? Sabi naman ng ikalawang kaibigan, ito din ang problema ko. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin yung pera ko, kaibigan. Ang sarap naman ng problema na yon. Yung problema nila, saan gagamitin yung pera? Eh tayo, anong problema natin? Saan makakautang? Paano makakabayad? Paano makakabili? Pag may lumapit, magtatago. Kunwari, wala, pero meron naman. Yan yung problema natin. Problema natin maghanap ng trabaho. Nagko-compromise dahil sa trabaho. Kaya yung iba, mga kapatid, pag Disyembre, talagang pinakaabang-abangan nila to. May 13-month fee, may bonus, di ba? May holiday sila, makakapagpahinga sila. Makakasama nila yung pamilya nila. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi natin kailangan maghintay ng Disyembre para may bonus. Amen? Hindi natin kinakailangan maghintay ng Disyembre para magbigay at ipadama yung pag-aalala, pagmamahal natin sa ating pamilya. Ang kailangan lang natin ngayon, Espiritu ni Kristo para magawa natin yan. Kaya kung meron man tayong pangunahing kailangan sa mga huling araw na ito, mga kapatid ko, ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen. I do believe sa mga anak ng Diyos na nakatalaga na magtaglay nito ay mararanasan nito sa mga huling araw na ito. Can we say amen to that? Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Pwede ba nating awitin yung inawit kanina? Ano ba yung title noon? Yung, Lord, I want much more of you. So hindi lamang ang Panginoon na isinilang para sa atin, mga kapatid. Lord, I want much more of you. Kaya hindi tayo magsiselebrate ng Pasko dahil isinilang ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon lumaki, mga mahal kong kapatid. At dumating yung araw na na-serve ng ating Panginoon ang layunin ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen. Amen. Ibinigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay.
Sabi sa binasa natin, when the fullness of times has come, ibinigay ng Ama ang kanyang anak. Isinilang ang ating Panginoon sa pamamagitan ng babae. At hindi doon nagtapos, mga kapatid. Ang sabi sa verse 5, para tayo ay tubusin. Tubusin tayo na nasa ilalim ng kautusan. Ano bang meron sa kautusan? Kamatayan. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Apostol Pablo, dahil sa kautusan, marami ang nahulog sa pagkakasala. At dahil sa kasalanan, ang tao ay nakaranas ng kamatayan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Amen. Na kung paanong merong isa na naging dahilan ng ating kamatayan, ay meron din namang isa na dahilan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa mga patay, tayo rin naman ay muling mabubuhay. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So itong totoong spirit of giving, mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon. I-desire natin sa ating mga puso na may suko sa Kanya ang lahat. Na kung paanong ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin, ay may bigay din naman natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Awitin natin yan, samahan niyo ako. Lord, I want much more of you. Amen. In your presence to decrease, amen, Lord, that you may increase, amen, Lord, and every day, dear Lord, be much more like you. Minsan pa, Lord, I want much more of you. Amen, Lord Jesus. In your presence to decrease, amen, Lord, that you may increase. Hallelujah. And every day, dear Lord, amen, be much more like you. Awitin natin. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will to you, Lord. Yes, Lord, to you. Amen, oh God. Hallelujah. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, amen, that you may increase. Verse 2. Amen. Pwede pa natin itaas ang ating mga kamay. Lord, we thank you for your grace. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong ginawa, Panginoon. Salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa bawat isa amin. Salamat sa pag-aalay mo ng iyong buhay, Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord God. Amen! Yes, Lord. Hallelujah! Yes, Lord. Amen, O God. Amen, Lord. Hallelujah.
Amen. Nais ba nating maranasan araw-araw ang season of giving? Season of love, araw-araw. Hindi natin kailangan maghintay pa ng December 24, 25 o New Year para magbago. Yung iba, naghihintay na naman ng New Year para sa New Year resolution. Mga kapatid ko, hindi yan ang kailangan natin. Hindi taon-taon na pagbabago ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay tuwirang pagbabago sa presensya ng ating Panginoon. And may the Lord grant it to us, mga mahal ko. Tayo manalangin. Kung meron kayong request prayer, desire sa inyong puso, you can raise your hand. Itaas natin sa Panginoon ang mga bagay na yan, mga kapatid, ay sama-samang dumulog. O aming dakilang Diyos, Lord, salamat sa mga salita mong aming napag-aralan sa umagang ito. Mula pa kanina sa exhortation, Lord, ipinapakita mo na merong buhay sa mga hinirang. At ang buhay na ito, Panginoon, na nakatalaga sa bawat isa amin, ay buhay din po, Lord God, na yung ipinakita, ipinamalas. Buhay na meron ka, Panginoon. Isang buhay na napakadakila, napakarangal, hallelujah, sakdal at banal ang kalagayan. And truly, Lord, ito rin po ang pagkakadisenyo mo sa bawat isa amin. At nawa, Lord, ito ang maranasan ng bawat isa na nandito ngayon. Kahit man ang mga kapatid na hindi namin kapiling sa umagang ito. Kung meron man kaming pangunahing desire, Lord, dalangin sa umagang ito, sa pagtatapos ng gawain. Iparanas mo sa amin ang buhay na ito na nais mo, Panginoong Diyos, na maranasan nawa ito ng bawat isa amin. Isang buhay na itinalaga, Panginoon, na kung saan makikita ang buhay na meron ka, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa bawat isa na patuloy na nagpapagamit sa iyong ministeryo, Panginoon. Mula sa tagapanguna, sa mga nasa music ministry. Lord, maraming salamat sapagkat may mga buhay na narito, Lord, na nagpapagamit sa iyo. And I pray, Lord God, na lalo mo pa po silang palaguin, Panginoon, pagpalain, upang higit na may paglingkod ang kanilang buhay, ang kanilang lakas, Panginoong Diyos, para sa iyong kapurihan. Sa mga kapatid na nandito, Panginoon, alam ko, bawat isa ay may mga pinagdaraanan. May iba-iba kaming karanasan, Lord. Ang mundo ay gayon din, sapagkat tila po ba kung ano ang nararanasan nila ay gayon din po kami. We are not exempted sa reality ng buhay sa ibabaw ng lupa. Ang kaibahan nga lamang po, sapagkat ngayong buwang ito, ang mga tao ay merong inaasahan. Meron silang nilulook forward sa buwang ito, Panginoon. Pero kami ay higit na merong nais na matanaw at makita. Hinihintay, hallelujah, sa mga panahon ito. Ang kailangan namin ay hindi ang spirito ng Christmas, hindi ang buwang ito ang kailangan namin, kundi ang kailangan namin ay ikaw sa aming mga buhay. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Inaamin namin ang lahat, Panginoong Diyos. Nalalaman mo ang lahat sa amin kung kaya't wala kaming anumang maililihim sa iyo. Sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, Lord, patuloy niyo po kaming patawarin, unawain. Patuloy kaming umaasa sa iyong dakilang pagkawapas sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, tunay na sa mga huling araw na ito, mararanasan namin ang kalubusan ng iyong layunin. Gaya ng binasa namin sa aming teksto sa araw na ito, na tinubos mo kami sa ilalim ng kautusan at hindi nagtatapos, Panginoong Diyos, sa katubusan ang layuning ito, sapagkat ang huling bahagi ng talata ay nagsasabi, dahil kami mga anak ay isinugo ang Espiritu ni Kristo para sa pagkukumpong pa. Dakilang Diyos, nagawa itong sabihin ni Apostol Pablo sapagkat may mga Kristiyanong sa kanyang panahon ay naranasan ito. At sa aming panahon, ito ang aming kailangan. Ito ang aming dalangin sa araw na ito. Na kung kami po ay nakatalaga na tumanggap ng bagay na ito, dakilang Diyos, mangyari nawa sa buhay ng bawat isa amin. Maranasan ito ng bawat isa sa mga huling araw na ito. Ang maranasan ng iyong Espiritu na gumagawa. Nakagaya ng mga inawit sa araw na ito. Lord, maging realidad nawa ito sa buhay ng bawat isa. Walang katapusang kaligayahan, kagalakan, kasiyahan sa iyong presensya na mararanasan ang totoong bagong buhay. Hallelujah, buhay na mababada ang iyong katangian, Panginoon Diyos.
Lord, maraming salamat sa inspirasyon ng mensahe mo sa umagang ito. Mula sa pagpapasimula, sa mga awitin, Panginoong Diyos, hanggang sa pangangaral ng iyong mga salita. Iisang inspirasyon ang ipinapakita mo sa amin. Hallelujah. Kailangan ka namin. Kailangan namin ng iyong Espiritu, ang iyong buhay, Panginoong Diyos. At ito ang aming dalangin sa umagang ito. Nanawa, Lord, isa kami sa mga mapalad na makakaranas nito. Kung meron kami ay pag-asa. Patuloy kaming maghihintay, patuloy kaming aasa. Ano man ang nilalayon mo sa buhay ng bawat isa. Tatanggapin namin ito, Panginoon, ng buong buo. Ngunit nais namin, may bahagi sa puso namin na umaasa, Panginoong Diyos, na sana, nawa, Lord, maranasan namin ang napakadakilang bagay na iyong nilayo. Ano man po ang pagkakatalaga mo sa bawat isa, wala po kaming magagawa. Hindi na po ito kayang mabago pa. Ano man ang nakatalagang mangyari sa mga huling araw na ito, ay itong mangyayari. Ang tangi namin magagawa ay umasa, maghintay, dumalangin sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. At hayaan ang mga salitang amin na papakinggan ay higit na maunawaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo po ang gawain sa dakong ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagtatapos ng gawain. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa, mga kapatid na bibiyahe pa mamaya. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat, gumabahay sa bawat isa. At patuloy na tumugon, Lord, sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoong Diyos. Lalong-lalo ng mga bagay na hindi namin kontrolado. Sa mga kapatid na may karamdaman, sa mga kapatid na may pinagdaraanan, napa-individual man o sa pamilya, Panginoon, the things that we cannot control, Lord, we surrender it to you, Lord God. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Lord, maraming salamat. Lahat ng ito ay aming dalangin sa mo at pagpapasalamat, pagpupuri, itinataas sa iyong dakila at banal na pangalan. It's only in the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody says Amen. 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 And Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.